Hi guys, mga kanegosyo, Kasenso of Familia. Magandang araw ng linggo sa inyong lahat. 3 days na lang at Christmas na. Hindi nyo nga natanong, 2 days ago nag-celebrate tayo ng birthday. At alam nyo ba, guys, itong background ko dito, isang katerbat, isang katutak na alak, may mga wine, whiskey, tambak, hindi pa kasama dito yung mga beer, ilang kahong beer, napakaraming kahong beer yun na nainom noong birthday natin. Tayo nga guys ay naghanda ng 2 kahong Ginebra, 2 kahong Alfonso, and then ubos yun sa Eid, nakakuha na tayo dito, marami na tayong nakuha dito. And then yung mga beer naman, hindi na rin nandito, nainom na rin lahat, halos nagpabili pa nga marami. So alam naman natin, tayong mga Pinoy, lalo-lalo na dito sa Batangas, talagang pag nag-birthday, ang uso kasi dito guys, pag halimbawa talaga, normally pag lalaki talaga, halos hindi naman naghahanda ng pagkain na yung ulam yung kakain ng tao, parang gano'n, pansit. Normally sa bukid, sa barangay, pag nag-birthday yung lalaki, inom lang talaga, parang barik lang talaga. So normally ang nag-birthday, ang ihahandaan niya talaga lagi, kalimitan lang ay yung pulutan. So, pupunta yung mga lalaki, may dala-dala siyang alak. So, alam naman din sa probinsya or sa bukid na, wala namang handa yun, parang inuman lang for the boys. So off limits yung mga babae. Normally, hindi sila pupunta. Kasi nga, pag pumunta sila, wala naman sila kakainin. Parang ganun. So normally, may handaan. Birthday ni Richard eh. So, ang mga tao, alam na, yung mga lalaki, pupunta doon, may dalang alak na kagad. Dahil meron naman talagang pulutang dadatnan. So, tayo guys, yun din naman, may mga pero dahil tayo guys ay, yun yung pinagpapasalamat ko, napakaraming nagmamahal sa akin, napakaraming napunta pag, kahit hindi ako mangumbida, sobra, guys nung nag-birthday ko, yung last birthday ko nga, so akala ng iba ay, ito ay, dibu na natin, 50 years old na tayo, so no guys, hindi pa. Okay, so hindi nagtatanong for your information, 49 lang tayo, pero feeling 29 nga lang tayo, parang 20 years younger nga yung pakiramdam natin. Hindi pala natin ramdam yung edad natin, parang nagbe-birthday, pero parang hindi natin ramdam na ganun. So, okay, continue nga, ganun yung kaugalian dito sa Batangas. Kaya nga, kung bibilangin yun ako, meron pa ditong 1 kahong Alfonso, may nagbigay, shout out dun sa mga nagbigay. Sa lahat ng nagbigay naman, sa lahat ng dumating, bigay o hindi, nakaalala, bumate, maraming salamat sa inyo. So, guys, napag-isip-isip ko, nung banda-banda roon, nung medyo bata-bata pa tayo, okay, maraming mga shops, liquor and wine store, na nakikita, meron sa Lemery, Andaco, sa Lipa, meron. Ang iba, normally, along the highway, along the road, okay? Nakikita ko yan, marami. So, ngayon, nakikita ko yung mga wine store. Normally, located sila sa mga malls, sa Robinsons, sa SM, sa department store, nandun sila. Or sa mga, sa grocery store, nandun sila. So, may mga section talaga siya. So, pinag-isipan ko, kasi nakita ko nga ito na parami nag-comment na, sabi niya, sir, pwede ka na magbenta ng mga alak, pwede ka na magtayo ng isang store, pwede ka na magtindahan, pwede mo nang ibenta. Pero nga nagsabi na, siguro kung ibebenta ko rin ito, baka ang 20,000 hindi lamang. So hindi naman natin gagawin yun. May mga ibang humingi na sa atin. Okay, inabutan naman natin, walang problema. So guys, yung liquor and wine business, ito yung pag-usapan natin. Paano nga ba magsimula ng liquor and wine business? Of course, yung mga tindahan talaga na normal, yung mga grocery, may mga suppliers na naman. Siyempre, yung mga Alfonso, yung mga Ginebra. Pero paano kaya, normal kasi yung liquor and wine business, dyan ka makakakita ng mga wine, ng mga imported, dyan ka makakakita ng mga siyempre, yung mga mamahalin sa akin, mga Jack Daniels, yung mga Blue Label, dyan ka makakakita ng ganang mga alak. Ang tanong, sa mga nakakapanood dito, ng mga kanegosyo natin, saan ba talaga tayo makakakuha ng supplier? Paano ba yung kitaan? Ilang bang % ang kita? Kasi alam naman natin, sabi nga nila, yun ang kagandahan sa alak. Habang tumatagal, ay nagmamahal. Parang gold daw, parang, di ba, ang gold, magpapakita rin investment. Kung halimbawa, habang tumatagal, tumataas ang presyo. Ganun din sa wine, may mga nakalagay sila na 19 blah 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 year, no? So may mga year na nakalagay to indicate kailan ba ginawa yung wine, kailan ba ginawa yung alak, and then
siyempre pag-edad, pagmahal. So, napakagandang business para sa akin, natatandaan ko lang, ano. So, meron akong dati noon pag may mga miniriregaluhan tayo na medyo special, siyempre, bibili tayo ng medyo mamahaling alak. Sa Lemery, meron diyang liquor and wine store na binibilhan natin. So, nandun yung mga wine, nandun, no? So, alam na agad natin na yung mga ibinebenta nila is imported. Normally naman, pag mga wine store, wala silang tindang beer naman. Talang beer naman, napaka dali nang bilhin sa mga ibang tindahan na sa mga sari-sari store. So, pag pumunta ka dito sa ganitong liquor and wine stores, okay, correct me if I'm wrong, pero hindi ko alam kung ganun pa. Pero baka ganun pa rin naman. Napakatagal na natin hindi nakakapunta siguro sa liquor and wine store, okay? So, dyan, pag pumunta ka, okay, dyan, of course, yung mga Black Label, Red Label, yung mga Chivas Regal, yung mga medyo mamahaling alak nandyan. Dito ka rin makakakita ng mga, of course, yung mga beer in can na, yung mga Heineken, yung bang mga hindi talaga available masyado sa mga ibang mga stores, okay? Then, yung mga wine nga na mamahalin, yung mga wine na, iba't ibang klaseng wine. Let's say, normally, yung mga imported brands ay dito ka makakakita. And then, yung aking natatandaan, dito ka makakabili ka pa rin ng mga, may mga chocolate nga na imported, may mga candies na imported. Ang hindi ko makakalimutan, hindi ko alam kung anong tawag dito. Yung bang candy na pag kinain mo, sa bunganga mo, parang nasabog, parang gano'n, parang, please comment kung ano yung tawag dito sa, yun yung natatandaan ko na binibili ko doon na binibigay ko sa mga bata na nagugulat sila kasi pag kinain nila parang nalaki, tara naputok sa loob ng bunganga mo. Hindi naman masakit na. Masarap naman candy nga yun. So yun yung aking natatandaan. So guys, para sa akin yung liquor and wine business is napakaganda. I'm sure isa itong profitable business. And I'm sure ito isa rin sa gusto. Hindi man, guys, okay, hindi, disclaimer, hindi naman tayo yung magiinom talaga, magpaparik, okay? Sabihin na natin, pwede ko sabihin na occasional drinker. Pero ang problema nga ho, Dok, okay, araw-araw ho, may okasyon. Sabi nga nila, di ba, pag may occasionally, parang, sinabi nung occasionally, paminsan-minsan lang naman, parang gano'n, di naman yung tinatawag natin, ano. Pero ang problema nga, sabi nga nila, okay, occasionally, kaya lang, laging, sabi nga, once daw lang, once a day. So, guys, doon sa mga nagiinom, drink moderately naman, hindi ko pinopromote na tayo mag-alak, magbenta ng mag-alak or mag-inom na mag-inom, hindi naman. So, ang pinag-uusapan natin dito, guys, ay business na liquor and wine business. And then, of course, kung sasamahan mo rin naman imported goods para naman pagpasok nila, hindi naman talaga totally alak ng alak. So, I suggest, siguro kung gagawin nyo ng liquor business, pero nang tayong mga something na yung mga, kasi, ini-expect naman nila talaga, pagpasok nila doon, hindi naman talaga yung ordinary na mga alak or mga wine na makikita nila. Then of course, may mga ano kaya kung halimbawa na yung mga crackers ba, alam ko yung mga Lay's, yung mga ano, marami mga potato chips meron dyan So ano kaya kung mga, siyempre, sasamahan mo talaga ng ibang produkto na related na halimbawa sila ay nag-uminom ng ganito, gusto nila ng ganito. Yan, siyempre, yung mga tequila, siyempre, ano ba yung mga, of course, yung mga soda, sasamahan mo na rin. And of course, ano ba yung pansama natin pag nagiinom tayo? So, siguro, siyempre, yung mga shot glass, yung mga wine glass, sasamahan mo na yan. So, para sa akin, guys, kung kayo, guys, ay mayroong liquor and wine store, i-PM nyo ako, message down below, please comment down below. Siguro, pasalan ko kayo. Gusto ko, i-vlog ko yung inyong store, and then i-promote natin. And of course, bigyan natin ng ideas ang mga kanegosyo natin kung paano gawin ang gantong business. Ako, guys, ay natutuwa. So sana nga na para maging daan itong nag-birthday tayo, marami tayong na-receive ng mga regalo, okay? So sana maging daan ito para yung ibang tao magkaroon ng idea na magkanegosyo. Imagine nyo, nakakatuwa naman dahil nag-birthday tayo, niregaluhan tayo ng, guys, ulitin ko, itong mga alak na nandito na napakarami, isang katerba, ito ay mga regalo, then nabawasan na nga yan ng mga alak dahil nga napakarami ng nagkulang na yung mga beer na nabili, yung beer na regalo, yung Alfonso at saka Hinebra nga ay naubos na. Of course, nabawasan na. Napakarami nang nabawas dito. So, kung kukumpletehin siguro nga ito, pati yung mga beer na isang katerba talagang sigip na sigip dito. So, guys, so sana
karoon ng idea, kung kayo may idea, magkano ba kikitain kung mga 1 liter na, let's say, black label, red label. Kasi ang black label, meron tayong 1 liter, merong 70, meron bang ano ba yung tawag dito? Iba't iba kasi yan, may 100 liter, may 100 ml, may 70 ml, so depende. So merong 2 liter and then red label. So, paano ba magsimula? Magkano ba ang kitaan? Sino ba ang supplier? Ano ba yung mga... Siyempre nga pala, sorry, ito nga pala is Liquor and Wine Store. Siguro, hindi ko alam kung paano ang license and mga permit natin to kasi nga, liquor to. So, sana susunod the video or later on, makapag-vlog tayo about wine business and then hopefully makapag-interview tayo, makakita tayo ng isang tao na po pwedeng mag-share sa atin ng ideas. So, mga kanegosyo, Kasenso Cafe Emilia, advance Merry Christmas and Happy New Year. And hopefully, pagpasok ng 2025, lahat tayo umasenso, lahat tayo healthy, lahat tayo masaya. Keep safe. Enjoy your Christmas holidays po. Mula po sa pamilya ko, uulit-ulitin ko, Merry Christmas and Happy New Year. Tayo po ay magmahalan. Sabi nga nila, give love on Christmas Day. Pero ako po naman, I'm giving love almost every day. Hindi ko kinakailangan kada paso. Sana tayong lahat ay ganun din. So, God bless. Ulitin ko again, pahabo lang. Kung tayo po ay may pinagdadaanan, pray lang tayo. Alam nyo, sabi ko nga lagi sinasabi, maaring tingin nyo si Lord ay walang, anong tawag dito, walang response sa inyo. Pero pag tahimik, sabi nga malay nyo naman, tahimik si Lord kasi may mas magandang plano siya sa inyo. So, mga kanegosyo, Kasenso Cafe Emilia, I love you. Merry Christmas and Happy New Year. God bless po. Bye-bye po.